Pagkatapos noon ay makikita natin na habang nakatingin sa nangyayari ay pinipigilan lang nitong umiyak dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganun kagandang tanawin. Pinakita din doon si Tesla na tumutulo ang luha dahil hindi niya inaasahang makakagawa sila ng sarili nilang universe. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na isa daw talaga itong God. Habang naghihintay matapos ay nagdadasal lang ang mga nandoon na maging matagumpay sana ang kanilang ginawa. Makalipas lamang ang ilan pang sandali ay tumigil na ang time merchant sa pagpapabilis ng oras at sinabing nararamdaman na daw niya ang buhay sa mundong iyon. Ang microscopic world number 1 daw ay ang tinuturing na anchor ng ating bida dahil doon siya kumukuha ng supply ng oras. Ayon sa kanilang record, nagbibigay daw ito sa kanya ng halos 600,000 years ng oras kada araw. Ang pagtaas ng populasyon nito ay kontrolado na nila at sinabing hindi na ito magkakaroon pa ng problema. Dahil nanunood lagi sa kanila ang mga drones na tinuturing nilang anghel at ang mga representative sa baba ay namumuhay lamang sila ng payapa. Pero, kakaiba daw doon ang ginawa nila sa microscopic world number 2. Dahil, bukod sa mga rules na nilagay nila sa umpisa ng paggawa nito ay hindi na nila ito masyadong papakialaman pagdating sa kanilang development. Makikita natin sa loob ng world number 2 na nasa dinosaur age na ito at meron ditong isa na sinusubukang kainin ng isang dinosaur. Nagawa niya itong maabutan at makikita natin na nakagat nito ang kanyang pakpak. Dahil kakaiba nga ang ginawa nila sa microscopic world number 2 ay bigla na lang naglabas ng malakas na kidlat ang dinosaur na lumilipad kaya nabitawan siya ng mas malaki. Nung naghiwalay na ang dalawa ay sinabi ng nagsasalita na mapipilitan daw silang mag-adapt doon mag-isa at mag-evolve independently. Pero, meron daw talagang mga panahon na kailangan nilang manggialam dahil meron silang kailangang gawin para sa kanilang mga research. Mabilis naman lumabas ang kamay ng kanilang drone papunta sa dinosaur para kunin ito at ilabas sa kanilang mundo. Pagkatapos nitong mangyari ay tumunog agad ang system at sinabing nakuha na nila ang sample. Lumabas na ito sa kanilang device kaya tinawag agad ni Tesla ang kanyang boss para tignan ito. Inabot nito sa ating bida ang stick na lumabas doon at sinabi na nandoon ang apex predator na nakuha nila sa world number 2 at ang katumbas nito sa kanilang mundo ay ang Tyrannosaurus Rex. Pero, hindi alam ni Lee kung saan titingin kaya tinanong nito si Tesla kung nasaan ito. Pinaalala naman sa kanya nito na kasing liit lang ng isang apple ang buwan doon kaya parang buhangin lang daw ang sukat ng mga ito. Ayon daw sa data na nakuha nila sa microscopic world number 1 ay di hamak na mas mabilis ang oras sa number 2 dahil mas mabilis ang ginamit na time acceleration ng time merchant. Pinaliwanag din ito sa ating bida na dahil iniba nila ng konti ang role sa mundong iyon ay ang lahat ng mabubuhay doon ay pwedeng magkaroon ng espesyal na attribute. Kaya kung makikita daw nito ay meron ilaw ang kanyang hawak dahil nagkaroon ng electrical charge ang katawan nito dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang kalaban kanina. Hindi naman makapaniwala doon si Lee at sinabing tama nga siya dahil parang meron daw siyang hawak na alitaptap. Pero, kailangan daw alalahanin ng ating bida na sa loob ng world number 2 ay parang Godzilla sa laki ang alitaptap na yun. Tumingin si Lee ng seryoso sa kanyang hawak at sinabi na kamangha-mangha ito. Kaso, bigla nitong naalala ang lakas ng mga ito kaya tinanong niya si Tesla kung mabubuhay ba talaga doon ang mga tao dahil hindi naman kasi siguro niya makukuhanan ng oras ang mga dinosaur. Inisip naman nito ang tanong ng kanyang boss at sinabi na pwede naman daw siguro silang gumawa ng mga dinosaur people. Makikita naman sa itsura ni Lee na hindi nito nagustuhan ang ideya ni Tesla kaya sinabi nito na mas okay pa rin ang mga tao. Bigla namang natawa si Tesla dahil nagbibiro lang pala ito at sinabi niya sa ating bida na totoong malalakas ang mga dinosaur. Pero, iba pa rin daw ang mga tao dahil meron itong pag-iisip kaya mas magagamit nila ng mabuti ang kanilang special attributes. Dinagdag din ito na mangyayari din naman sa mga ito ang nangyari sa kanilang mundo kaya magiging extinct din ang mga dinosaurs. Nung natapos na ang kanilang usapan ay hiningi na ni Tesla ang stick na hawak ni Lee para ilagay na niya ito sa system at masuri na ng maayos. Hindi sigurado dito kung sino ang may kasalanan pero hindi nagtagpo ang kamay ng dalawa kaya nahulog nila ang sample. Pagkatapos noon ay bigla na lang nagsalita ng malakas ang system at sinabi na namatay na ang nasa loob noon.
Makikita naman sa mukha ni Tesla ang gulat dahil nawala daw niya ang kaysa-isa niyang test subject. Dahil doon ay nanghingi agad sa kanya ng tawad ang ating bida at sinabi na pwede naman silang kumuha ulit kung gusto nila. Kalmado naman itong sinabi sa kanyang boss na hindi na ito pwede dahil sa oras lang na nag-usap sila ay extinct na ang mga ito at meron ng human intelligence doon. Ayon nga sa sinabi kanina ni Tesla, dahil halos parehas ang microscopic world number 2 sa kanilang mundo ay tao pa rin talaga ang mamumuno dito, dahil doon, ang mga tao na unang naging expert sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan sa elements ay mabilis nakarating sa tuktok. Unti-unti silang humanap ng mga tao na kaparehas nila para pamunuan ang mga ito at doon na nag-umpisang magkaroon ng mga tribo. Nangyari ito sa buong microscopic world number 2 at dahil doon ay opisyal na talagang nag-umpisa doon ang sibilisasyon. Habang nakatingin ang ating bida sa screen kung saan nangyayari ang lahat ng iyon ay makikita natin na nakangiti nitong sinasabi na tagumpay na talaga ang kanilang misyon. Inisip din nito kung ano kaya ang mga kakaibang mangyayari sa mundong iyon dahil meron silang mga magic di kagaya sa kanila. Natigil naman ito sa pag-iisip nung tinawag siya ni Tesla at sinabi na meron itong ipapakita sa kanya. Habang binabasa ni Lee ang report ay pinapaliwanag sa kanya ng lalaki na ayon sa kanilang data ay umabot na ang kanilang sibilisasyon sa panahong namumuhay na sila ng medyo maayos. Kaya, pwede na daw niyang tanggalin ang kanyang time acceleration para hindi naman ito sobrang bilis at matignan nila ito ng mas maayos. Sinabi naman ng ating bida na bago siya umalis doon, meron muna siyang kailangang gawin. Tumingin ulit ito sa screen kung saan pinapakita ang mga nangyayari sa world number 2 at tinanong kay Tesla kung pwede ba siyang kumuha ng isang parte sa mundong yon. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang ibig sabihin ng kanyang boss kaya hindi ito nakasagot agad sa kanyang tanong. Lumipat naman muna sandali ang ating storya sa loob ng microscopic world number 2. Makikita natin dito ang isang tao na merong hawak na hayop na nakuha niya sa pamamagitan ng hunting. Makalipas lamang ang ilang sandali ay meron itong napansin sa langit kaya nabitawan niya ang kanyang dala at napatingin doon ng seryoso. Lumabas pala doon sa unang pagkakataon ang kanilang drone kaya hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos noon ay bigla na lang lumabas ang kamay nito para kuhanin ang lupa kung saan nakatayo ang lalaki. Bumalik naman na agad ito sa laboratory kung nasaan sila Lee at makikita natin na nakangiti lang ito habang nanunood dahil pumayag sa kanyang gusto si Tesla. Pero, hindi pa rin ito alam kung bakit ito gusto ng kanyang amo kaya tinanong nito kung ano ang gagawin niya doon. Sinabi lang nito kay Tesla na gusto lang niya itong maging display para makikita niya ang mga ito kahit kailan niya gusto. Natigil naman na ang usapan ng dalawa nung nagsalita na ang system at sinabing nakuha na nito ang sample at pwede na nila itong ilipat. Habang kinukuha ito ni Tesla para ibigay sa ating bida ay iniisip ng time merchant na gusto na niyang makita kung hanggang saan aabot ang development ng mga tao sa world number 2 dahil meron silang mga magic. Pagdating niya sa kanyang opisina ay makikita natin na nandoon din si Mendeleev at sinabi nito sa kanilang boss na inayos na niya ito kaya kaparehas na ng environment sa world number 2 ang lalagyanan niyang iyon kung saan niya nilagay ang kinuha niyang sample. Dinagdag din nito na kailangan niyang dumaan doon paminsan-minsan para obserbahan ito at tignan kung meron bang problema. Habang hawak-hawak ang kanyang kinuha ay nagpasalamat ito kay Mendeleev at sinabi na pwede na siyang umalis. Pero, bago pa ito makalabas ng kwarto ay ginamit na ng time merchant ang time acceleration ng 10,000 times sa terrarium. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang balak doon ng kanyang boss kaya tahimik lang itong nanunood. Habang nakatingin kay Lee ay inisip nito na hindi na ito nagugulat sa kanyang mga ginagawa at mukhang sanay na talaga siya sa mga ganun. Sigurado daw ito na ang ating bida lang sa buong mundo ang pwedeng kumuha ng isang parte ng mundo at gawin itong display sa kanyang kwarto. Lumipas na ang ilang araw at habang nagbabasa ang time merchant ay inisip nito na ang katumbas ng isang araw sa Earth ay 27 years agad sa microscopic world number 2. Kaya, habang sinusulit ng ating bida ang bihira niyang day off ay ilang taon na agad ang lumipas doon. Habang umiinom ito ng kape ay naalala niya ang binasa niya tungkol sa Kardashev Planetary Ranking. Ito daw ang paraan para masukat ang technological advancement ng isang bansa o sibilisasyon.
Sinusukat nito ang dami ng energy na ginagamit ng isang mundo at kung gaano talaga ito kalakas. Sa madaling salita, pag ang isang mundo ay gumagamit ng kahit na anong klase ng energy ay pwede silang mabilang sa Kardashev Planetary Ranking. Nagbigay ito ng halimbawa at sinabi na ang araw daw ay level 10 dahil sa sobrang lakas ng energy nito pero ang Earth daw ay nasa level 0 pa rin. Kaya, inisip ng ating bida na kahit siya ang gumawa sa microscopic world number 1 at 2 ay wala sila masyadong pinagkaiba. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung narinig niya na merong kumakatok sa kanyang pintuan. Nung sinabi ni Lee na pwede itong pumasok ay nagulat ito nung nakita niya doon si Mr. Rong. Binati naman ito agad ang matanda at sinabi na long time no see pero nagulat ito nung meron pala itong kasama. Binati agad ni Mr. Kung ang ating bida at nanghingi na rin ng tawad kung bigla na lang silang pumunta doon. Nilapitan naman siya ni Lee at sinabi na nung huli silang nagkita ay nung pinakilala siya sa kanya ni Elder Rong. Sinabi ng matanda na tama nga iyon at kaya siya nandoon ay para magpasalamat sa pagpayag nito na sumali siya sa club at sa binigay niyang 1 taon sa kanya pagkatapos nitong pumirma ng kontrata. Pero, hindi lang daw yun ang rason kung bakit siya pumunta doon dahil sinabi nito na kung meron daw kailangan sa kanya ang club ay handa siyang gawin ito agad. Natuwa naman doon ang ating bida dahil merong mga pinaplano ang kanilang club ngayon kaya tamang-tama daw ang kanyang pagpunta. Dahil hindi agad sumagot ang matanda ay napatingin sa kanya ng seryoso si Elder Rong at inisip kung ano kaya ang ginagawa nito. Pero, makalipas lamang ang ilang segundo ay natauhan na ulit ito at masaya nang sinabi kay Lee na sabihin lang nito kung ano ang gusto niya dahil gagawin daw ito agad ng matanda. Napansin naman ni Lee na tumahimik ito sandali kaya tinanong niya si Mr. Kung meron ba itong gustong sabihin. Hindi naman ito alam kung sasabihin na ba niya ito sa ating bida kaya yumuko lang ito at sinabi na meron lang siyang naalala. Para mawala na ito sa usapang yun ay nagsalita na si Mr. Rong at sinabi na kinakabahan lang talaga ang kanyang kaibigan dahil yun daw ang una niyang beses makapunta sa headquarters ng Eternal Club. Hindi naman na ito pinilit pa ng ating bida kaya sinabi na lang nito kay Kung na dahil kasali na siya sa Eternal Club ay hindi na niya kailangang mahiya. Nawala naman na sa usapang yun ang lahat dahil tinuro ni Elder Rong ang terrarium ng ating bida at sinabing mahilig din daw pala siya sa ganun. Habang tinitignan nito ng dalawang matanda ay sinabi ni Rong na meron din siyang ganun sa kanila at nilagyan daw niya ito ng mga insekto. Tinanong nito ang time merchant kung bakit siya bumuo noon at kung ano ang ilalagay niya sa loob nito. Ngumiti ito sa dalawang matanda at sinabi sa kanila na wala siyang balak maglagay doon ng kahit ng anong hayop. Meron na daw kaseng nakalagay doon na mahigit 10,000 na miniature humans galing sa kanilang microscopic world number 2. Pagkatapos mag-usap ng mga ito ay lumabas na ang dalawa at pagdating sa kanilang mga sasakyan ay tinanong agad ni Rong kay Mr. Kung bakit muntik na niya itong sabihin kay Mr. Lee. Hindi naman na ito nagpaliwanag kaya ngumiti na lang ito at sinabi na kinabahan lang talaga siya. Alam naman ni Elder Rong na hindi ito totoo pero wala naman na silang magagawa kaya sinabi na lang nito na hindi basta-basta ang time merchant. Huwag daw nasa niyang sayangin ang binigay nitong pagkakataon sa kanya dahil pag hindi natuwa sa kanya ang ating bida ay tatanggalin daw agad siya nito sa kanilang club. Alam naman ito ng Mr. Kung pero hindi daw talaga mawala sa kanyang isipan ang litrato na iniwan sa kanya ng kanyang kapatid. Gusto daw nitong itanong kay Mr. Lee kung naaalala pa ba niya ang babae na nakilala niya noong 1926. Lumipat naman muna ang ating storya sa loob ng terrarium ng ating bida at sinasabi nito na patuloy lang ang mga tao dito sa pag-evolve. Umabot na ang sibilisasyon doon sa kakaibang direksyon dahil ang mga tao na nakapag-master na ng kanilang kapangyarihan ay tinatawag ng iba na immortal cultivators. Kaya, ang pagiging immortal cultivator daw ang gustong makamit ng lahat ng normal na tao sa mundong iyon. Sa isang temple, makikita natin na merong dalawang naglalaban dahil tinuturuan ng isang lalaki ang estudyante na mas bata sa kanya. Napatalsik ng bata ang kanyang senior brother kaya nagyabang agad ito at sinabi na parang bumabagal na daw siya. Niloko pa niya ito at sinabi na mukhang uminom na naman siya kagabi kaya wala siya ngayon sa wisho. Hindi naman natuwa doon ang lalaki kaya tumingin ito ng masama sa bata at sinabi na seseryosohin na niya ito ng konti.
Bumuelo ito at ginamit niya ang immortal technique na the manuscript thousand soul kill para ipakita sa bata na mas malakas talaga ito sa kanya. Hindi naman ito masyadong pinuruhan ng lalaki para hindi ito mamatay pero makikita natin na sinaktan niya ito ng konti para magtanda ito. Pagkatapos noon ay sinabi nito sa bata na tinuro na daw ng kanilang master kung paano ito kontrahin pero hindi niya ito nagawa kaya mukhang siya ang wala sa wisyo. Dahil doon ay nanghingi agad ito ng tawad sa kanyang senior brother at sinabi na talo na siya sa kanilang laban. Natigil naman ang usapan ng dalawa nung narinig nila na merong batang nagsalita sa kanilang gilid. Sinabi nito na sobrang astig daw ang ginawa ng kanilang senior brother kaya tinanong nito kung pwede ba niya itong ituro sa kanya. Hindi naman niya ito sinagot agad dahil tinanong muna niya kung tapos na ba itong magwales sa buong temple. Sinabi ni Shi Sheng na hindi pa siya tapos pero pwede naman daw niya itong balikan pagkatapos siya nitong turuan. Seryoso namang sinabi sa kanya ng binata na maganda ang kanyang kumpiyansa pero hindi daw ito basta-basta natututunan kung walang spirit root ang isang tao. Habang umaakyat ay sinabi nito na ang mga tao lang na merong spirit roots ang pwedeng gumamit ng immortal technique at sa tingin daw niya ay wala nito ang bata. Dahil lagi na lang itong sinasabi sa kanya ay hindi na nito napigilan ang kanyang emosyon at malakas na sanabang mababa lang masyado ang tingin nila sa kanya. Kaya, tumingin ito ng masama sa kanyang senior brother at inisip na balang araw ay magiging isang immortal cultivator din siya at pagdating ng araw na yun ay ipapakita niya itong lahat sa kanila. Lumipat naman na muna ulit ang ating storya sa headquarters ng Eternal Club at makikita natin na merong dalawang tao na naglalakad papunta sa opisina ni Mr. Lee. Pagdating doon ng mga ito ay sinabi ni Yuki sa kanyang kasama na pwede na daw siyang pumasok dahil wala nang ginagawa ang kanilang boss. Ang lalaking yun pala ay si Mr. Kung at ngumiti na ito kay Yuki at nagpasalamat dahil sinamahan siya nito doon. Pagkapasok niya sa loob ay naramdaman agad ng ating bida ang kanyang presensya kaya napatingin agad ito sa kanya. Dahil wala naman silang meeting ngayon ay tinanong nito ang matanda kung bakit siya pumunta doon. Bago ito sumagot ay nanghingi na agad ito ng tawad sa biglaang pagpunta at pinaliwanag na meron kasi itong hindi maalis sa kanyang isip. Dumukot ito sa bulsa ng kanyang jacket at kinuha ang isang litrato at inabot ito sa ating bida. Pagtingin dito ng time merchant ay hindi agad ito nakapagsalita dahil naalala niya agad kung saan ito nanggaling. Napagtanto naman bigla ng ating bida kung ano ang nangyayari kaya inisip nito na kamag-anak siguro ni Mr. Kung ang babaeng nakita niya sa nakaraan. Pagkatapos nitong mag-isip ay tinanong na niya ang matanda kung ano ang gusto nitong sabihin. Pinaliwanag sa kanya ni Mr. Kung na matagal nang gustong makita ng kanyang kapatid ang nasa litratong yun at hindi niya alam kung bakit pero dahil daw sa lalaking yun ay hindi ito nagpakasal kahit kanino. Kahit nung malapit na daw itong mamatay ay hindi pa rin ito pinagsisihan ang desisyon niyang yun. Kaya, tinanong nito ang ating bida kung siya ba talaga ang nasa litratong yun at kung naaalala pa ba nito na nakita niya dati ang kanyang kapatid.